This is it. Don't get scared now. We know that you're in there, and that you're all alone. Yeah, come on, kid, open up. We're not gonna hurt you. No. Come on, open the door. What happened? Get that little... Hello? Yes! Yes! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy, family na tinatawag na Home Alone 1. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsimula ang kwento sa panahon ng Pasko. Ang pamilya sa bahay ay abalang naghahanda dahil aalis sila kinabukasan. Gugugulin nila ang Pasko sa France. Buong pamilya ay busy sa pag-aayos ng mga bag at mga passport. Dito natin nakilala ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Kevin. Walang pumapansin kay Kevin at parang hindi siya binibigyan ng atensyon ng lahat. Sa ibabang bahagi ng bahay, may isang opisyal na nagngangalang Harry. Nagtatanong siya kung maaari niyang makausap ang may-ari ng bahay, pero walang sumasagot sa kanya dahil lahat ay nakatuon sa biyahe kinabukasan at takot na may makalimutan. Hindi alam ni Kevin kung paano mag-impake ng sarili niyang bag kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapatid. Ngunit pinagtawanan lang siya at sinabi sa kanya, "Isa kang failure. Wala kang kayang gawin ng mag-isa." Nasaktan si Kevin at Nainas dahil napakaraming tao sa bahay, pero patuloy pa rin siyang binabaliwala at minamaliit ng lahat. Naisip niya na sana ay mag-isa na lang siyang tumira. Humiling siya sa kuya niyang si Buzz na patulugin siya sa kwarto nito ngayong gabi. Tumanggi si Buzz at sinabi, "Imposible. Hindi kita papatulugan sa kwarto ko." Pagkatapos nito, may nakita ang mga bata mula sa bintana ng kwarto. Ang lalaking iyon ay si Marley. May palayaw siyang South Bend Shovel Slayer dahil sa chismis na pinatay raw niya ang buong pamilya niya at nagtatago sa kapitbahay na ito. Hindi pa siya inaaresto ng pulis dahil kulang ang ebidensya. Nang tumingin si Marley sa kanila, natakot ang mga bata at agad na pumasok sa loob. Samantala, nasa ibaba pa rin ang opisyal na si Harry. Tinanong niya ang mga bata, kailan at saan kayo bibiyahe? Pero hindi siya sinagot ng mga ito. Maya-maya, dumating ang delivery ng pizza. Bumaba si Peter, ang may-ari ng bahay, para kausapin ang opisyal at tinanong kung ano ang dahilan ng pagpunta niya. Sinabi ni Harry, "Nagsisiyasat ako ng mga bahay sa lugar dahil maraming nakawan tuwing panahon ng Pasko, kaya gusto kong masigurong may mga pag-iingat na kayo." Sagot ni Peter, "Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ang lahat." Pumasok ang pamilya sa kusina para kainin ang pizza, ngunit inis na inis si Kevin dahil kinain ni Buzz ang pizza niya. Dahil dito, nagalit si Kevin at sinuntok si Buzz. Tumayo ang mga magulang mula sa mesa para awatin sila. Natapon ang Pepsi sa pagkain at nabasa ng gatas ang mga passport. Sinigawan ni Peter si Kevin at sinisi siya sa lahat ng kaguluhang nangyari. Inakyat ni Kate, ang ina ni Kevin, ang kanyang anak papunta sa kwarto. Masama ang loob ni Kevin dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya. Habang paakyat, nakasalubong ni Kate si Harry na hindi pa pala umaalis. Sinabi niya kay Harry na buong pamilya ay bibiyahe papuntang France kinabukasan ng umaga. Nalaman ni Harry ang gusto niyang malaman mula pa sa simula. Sinabi niya kay Kate, "Huwag kayong mag-alala sa bahay habang wala kayo. Mapapasakamay ito ng ligtas." Pinarusahan ni Kate ang kanyang anak at dinala siya sa ikatlong palapag, kahit natakot si Kevin sa kwartong iyon. Humingi ng tawad si Kevin at sinabi, "Ayaw ko sa buong pamilya ko at ayokong tumira kasama ang kahit sino. Sana hindi na kita makita habang buhay." Sinabi ni Kate, "Kapag nagising ka sa umaga at wala na kami, tiyak na malulungkot ka, kaya hindi mo talaga ibig ang sinasabi mo." Ngunit wala nang pakialam si Kevin. Nais niyang maglaho ang kanyang pamilya at hindi na niya sila muling makita. Humiga siya sa kama at natulog. Sa gabing iyon, nagkaroon ng malakas na bagyo. Dahil dito, nawalan ng kuryente ang bahay ni Kevin at hindi gumana ang alarm clock. Kinaumagahan, dumating ang mga manggagawa para ayusin ang kuryente. Tumingin si Kate sa orasan at nagulat siya nang mapansing late na sila. Nagising ng late ang buong bahay at nagmamadaling maghanda para makahabol sa eroplano. Pagkatapos magayos, sumakay sila sa mga airport car at agad na umalis. Pagdating sa airport, nagtakbuhan sila. Sa kabutihang palad, nakaabot sila sa tamang oras at nakasakay sa eroplano. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang napakahalagang bagay na hindi napansin ni Kate at Peter, nakalimutan nila ang kanilang anak na si Kevin.
Lumalabas na buong oras ay mahimbing na natutulog si Kevin sa kwarto sa itaas. Pagkagising niya, naglakad siya sa buong bahay ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Nagulat siya sa katahimikan ng bahay. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga magulang ngunit wala rin sila roon. Hindi pa niya napagtanto na umalis na ang buong pamilya. Lumabas siya papunta sa garahe at nakita niyang naroon pa rin ang mga sasakyan nila. Ito ay dahil nagbiyahe sila gamit ang mga airport car. Dahil dito, inakala ni Kevin na hindi sila pumunta sa airport. Bumalik siya sa loob ng bahay at sinubukang mag-isip ng paliwanag sa nangyari. Inisip niya na natupad ang hiling niya at naglaho ang kanyang pamilya. Nang maalala niya ang mga insultong naranasan niya, lalo siyang natuwa na nawala sila. Ipinagdiwang niya ito sa loob ng bahay, naglaro, at ginawa ang lahat ng gusto niya, lalo na ang mga bagay na dati ipinagbabawal sa kanya ng kanyang mga magulang. Samantala, biglang nakaramdam si Kate na may nakalimutan siyang mahalagang bagay. Napagtanto niya na nakalimutan niya ang kanyang anak at labis siyang nabalisa. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang pamilya at sinabi, pagdating natin sa France, tatawagan natin siya at sisiguraduhing ayos lang siya. Sagot ni Kate, paano ko nakalimutan ang sarili kong anak? Bumalik tayo sa lungsod ng Chicago. Nakita natin ang pulis na si Harry kasama ang kaibigan niyang si Marv. Dito nalaman na hindi pala talaga pulis si Harry. Isa lang siyang magnanakaw. Sinabi niya sa kaibigan niya, nalaman ko na may pamilyang umalis ng bahay at bumiyahe papuntang France, kaya bagay na bagay ang bahay na ito para pagnakawan natin. Sa parehong oras, natutulog si Kevin sa harap ng TV. Dumating sina Harry at Marv sakay ng kanilang sasakyan sa bahay ni Kevin. Nagising si Kevin sa ingay at nakita silang dumaraan sa harap ng bahay. Naunawaan niya na mga magnanakaw sila. Balak ng mga magnanakaw na pasukin ang bahay sa pamamagitan ng basement, kaya tumakbo si Kevin at binuksan ang ilaw sa basement. Naintindihan ng mga magnanakaw na may tao sa loob ng bahay, kaya kinuha nila ang kanilang mga gamit at tumakbo palayo. Dahil sa matinding takot, nagtago si Kevin sa ilalim ng kama. Ngunit maya-maya, sinabi niya sa sarili niya, hindi ako pwedeng magtago na parang duwag. Ako na ang lalaki ng bahay ngayon. Lumabas siya ng bahay at malakas na sinabi, hindi ako natatakot sa inyo. Ngunit nang makita niya sa harap niya ang shovel slayer na si Marley, labis siyang natakot at nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay at nagtago sa ilalim ng kumot. Pagdating ni Kate sa France, agad siyang tumakbo sa pinakamalapit na telepono. Ngunit sira ang telepono sa bahay ni Kevin dahil sa pagkawala ng kuryente. Kaya tumawag si Kate sa istasyon ng pulis sa lugar at hiniling sa empleyado na magpadala ng tao sa bahay ng kanyang anak upang masigurong ayos lang siya. At totoo nga, may isang pulis na pumunta sa bahay at kumatok, ngunit dahil sa matinding takot, inakala ni Kevin na si Marley iyon, kaya nanatili siya sa ilalim ng kumot. Matapos kumatok ng maraming beses, iniulat ng opisyal na walang tao sa loob ng bahay at ligtas naman ito. Samantala, gusto ni Peter na agad magpabook ng pabalik na tiket papuntang Chicago, pero sa kasamaang palad, puno na ang lahat ng bukang at ang pinakamaagang petsa ng biyahe ay makalipas pa ang 2 araw. Sinabi ni Peter kay Kate, sa tingin ko dapat pumunta muna tayo sa hotel at magpahinga, at ang mga pulis na ang magche-check sa anak natin. Ngunit tumanggi si Kate at sinabi, hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakasakay sa eroplano pabalik kay Kevin. Sinabi ng empleyado, maaari naming ilagay ang pangalan ninyo sa waiting list dahil baka may mga bakanteng upuan sa eroplano. Nagustuhan ni Kate ang ideyang ito at napagkasunduan nilang siya na lang ang manatili mag-isa sa airport habang ang iba ay magpapatuloy ng kanilang biyahe. Bumalik tayo kay Kevin na sinusubukang abutin ang stand para kumuha ng pera, ngunit biglang bumigay ang stand at napaupo siya sa sahig. Kinuha ni Kevin ang pera ni Buzz. Nakita rin natin na nakawala ang gagamba mula sa kulungan nito. Samantala, pinasok ng 2 magnanakaw ang bahay sa tabi ng bahay ni Kevin at ninakaw nila ang halos lahat ng laman nito. Nagulat sila nang makarinig ng voice message sa telepono ng bahay. Ang mensahe ay mula kay Peter, ang ama ni Kevin. Sinasabi ni Peter, bumiyahe kami ng pamilya ko papuntang France. Nang marinig ito ni Marv, tuwang-tuwa siya at sinabi kay Harry na talagang umalis ang pamilya ni Peter. Napagdesisyonan nilang pagnakawan ang bahay ni Peter sa gabing iyon. Bago umalis, binara ni Marv ang drain at binuksan ang mga gripo sa kusina para mag-iwan ng marka sa bahay. Sanay siyang gawin ang ganitong kalokohan sa bawat bahay na ninanakawan nila. Samantala, pumunta si Kevin sa supermarket para bumili ng toothbrush. Biglang lumitaw sa tabi niya ang shovel slayer na si Marley. Labis na natakot si Kevin, kinuha ang toothbrush,
at tumakbo palabas ng tindahan. Lumabas ang empleyado ng tindahan at ipinaalam sa pulis na magnanakaw ang batang iyon. Hinabol ng opisyal si Kevin, ngunit nadulas siya sa yelo at hindi ito nahuli. Nalungkot si Kevin dahil pakiramdam niya ay isa na siyang kriminal. Pauwi na siya nang sa parehong oras ay paalis na rin sina Harry at Marv mula sa bahay na kanilang ninakawan, at muntik na nilang mabangga si Kevin. Biglang preno si Harry at sinabi, "Mag-ingat ka sa paglalakad." Ngunit naalala ni Kevin na ito rin ang lalaking nakauniforme ng pulis na nakita niya noon sa kanilang bahay. Nagtaka si Harry kung bakit kakaiba ang tingin sa kanya ng bata, kaya napagdesisyonan nilang sundan siya at tingnan kung saang bahay siya papasok. Nang lumingon si Kevin, nakita niya sila at nakilala niya ang mga magnanakaw na muntik nang pumasok sa kanyang bahay kagabi. Nagpasya siyang pumasok sa simbahan at doon magtago. Kinuha ng mga magnanakaw ang kanilang mga gamit at umalis. Nang masiguro ni Kevin na wala na sila, tumakbo siya pauwi at sinabi sa sarili, "Magiging handa ako kapag bumalik ang mga magnanakaw na ito sa bahay ko." At nga, nang gabi ring iyon, dumaan ang mga magnanakaw sa harap ng bahay ni Kevin. Nagulat sila dahil tila may mga taong nagsasayawan at nagdiriwang sa loob ng bahay. Ngunit iyon pala ay isang pakulo lang ni Kevin. Naglagay siya ng mga manika at ginagalaw ang mga ito para isipin ng mga magnanakaw na may mga tao sa loob ng bahay, kaya umatras sila sa balak na pagnanakaw. Umalis sina Harry at Marv, at masayang-masaya si Kevin dahil nagtagumpay ang plano niya. Sa France naman, tinatawagan ni Peter ang lahat ng kanilang mga kapitbahay sa Chicago, ngunit walang sumasagot dahil walang tao sa mga bahay. Samantala, nag-aalok si Kate ng malaking halaga ng pera sa sino mang pasaherong papuntang Amerika. Umabot pa sa puntong iniaalok niya ang kanyang mga alahas kapalit ng tiket. Inialok niya ito sa isang babaeng papunta sa state ng Texas, at nagtagumpay ang plano dahil pumayag ang babae. Nakalipad si Kate sakay ng eroplano. Sa parehong oras, nagsimulang makaramdam ng lungkot si Kevin dahil panahon na ng Pasko at gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Tiningnan niya ang litrato ng pamilya niya at sinabi, "Hindi ko talaga sinasadya ang mga sinabi ko at gusto kong bumalik kayo." Kinaumagahan, pumunta siya sa supermarket at binili ang lahat ng kailangan niya sa bahay dahil natuto na siyang umasa sa sarili. Siya na mismo ang naglaban ng kanyang mga damit at napagod na rin siya sa pagiging mag-isa. Muling bumalik ang dalawang magnanakaw sa harap ng bahay at nagtaka sila dahil sa itsura nito ay parang walang tao sa loob. Pero kagabi lang, tila puno ng tao ang bahay. Sinabi ni Harry kay Marv na siya ang mag-check ng bahay. Lumapit si Marv sa pintuan ng kusina, at nakita siya ni Kevin mula sa likod ng pinto. Kaya nagpatugtog si Kevin ng isang recording sa TV ng isang lalaking nagsasabing, "Kung hindi ka aalis dyan, babarilan kita." Para mas takutin ang magnanakaw, nagsindi rin siya ng mga paputok para magmukhang tunay na putukan. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. I'm going. 1, 2, 10. Natakot nga si Marv at bumalik kay Harry, sinasabing nakarinig siya ng putok ng baril at may taong namatay. Ngunit naging mausisa si Harry at gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari at kung sino ang namatay. Kaya napagdesisyonan nilang maghintay sa loob ng sasakyan at tingnan kung sino ang lalabas ng bahay. Samantala, nakarating na si Kate sa Amerika at humingi ng tiket papuntang state ng Chicago. Ngunit sa kasamaang palad, puno na ang lahat ng tiket para sa araw na iyon. Nagalit si Kate at sinabi sa empleyado na humanap ng paraan kahit paano. Narinig niya ang usapan ng isang lalaki at kinausap niya ito sa gilid. Nalaman ng lalaki na may problema siya at kailangan niyang makabalik sa Chicago. Kaya inalok siya nito ng sakay dahil papunta rin sila ng Chicago kasama ang kanyang musical band. Agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sina Harry at Marv ay nakaupo sa kanilang sasakyan sa harap ng bahay ni Kevin. Nakita nila si Kevin na lumalabas ng bahay. Doon naunawaan ni Harry na niloloko sila ni Kevin sa buong panahon. Lumapit siya para silipin ang bahay at napagtanto niyang talagang walang laman ito. Sinabi niya kay Marv, "Dapat nating nakawan ang bahay na ito ngayong gabi." Tutol si Marv sa ideya dahil may bata sa bahay, ngunit walang pakialam si Harry at sinabi, "Matagal ko nang gustong nakawan ang bahay na ito mula pa nang unang pumasok ako rito." Palihim silang pinagmamasdan ni Kevin at narinig niyang babalik sila bandang 9 PM. Sa huli, napapayag din ni Harry si Marv.
Hindi nila alam na ang batang ito ang sisire sa lahat ng plano nila. Samantala, nagsimula ng bumiyahe si Kate kasama ang musical band. Pagsapit ng gabi, nakakita si Kevin ng isang lalaking nakabihis bilang Santa at sinabi niya, "Ayoko ng mga laruan o matatamis. Ang gusto ko lang ay bumalik sa akin ang pamilya ko." Pagkatapos nito, naglakad siya at nakakita ng isang pamilyang nagtitipon at nagsasaya. Nalungkot siya dahil miss na miss niya ang init ng pagsasama ng pamilya. Pumasok siya sa simbahan at nagulat siya nang makita roon si Marley. Lumapit si Marley sa kanya at sinabi, Merry Christmas. May I sit down? Umupo ito sa tabi niya at sinabi, "Kilala kita. Ikaw ang nakatira sa tabi ko. Kapag nakita mo ako, bumati ka lang ng normal. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Maraming chismis tungkol sa akin, pero hindi iyon totoo, tulad ng sinasabi nilang pinatay ko ang pamilya ko. Ang batang babaeng naroon ay ang apo ko. Sana naging mabuti kang bata ngayong taon." Sinabi ni Kevin, "Marami akong nagawang masama ngayong taon, at may hiniling ako tungkol sa pamilya ko na hindi ko sana ginawa. Mahal ko ang pamilya ko, pero minsan sinasabi kung ayoko sa kanila kahit mahal ko naman talaga sila." Sumagot si Marley, "Mahal mo talaga ang pamilya mo sa kaibuturan ng puso mo, pero minsan nakakalimutan mo iyon. Nasasaktan ka nila at nasasaktan mo rin sila. Hindi ito dahil bata ka pa, kundi dahil ganito talaga ang lahat ng pamilya." Ikinwento ni Marley ang sarili niyang karanasan at sinabi, 2 years ago, nawalan ako ng kontrol habang nagtatalo kami ng anak ko, at nasabi ko sa kanya, ayoko na kitang makita. Sinagot niya ako ng, ayoko na rin kitang makita. Mula noon, hindi na kami nagkita. Natatakot akong tawagan siya dahil baka hindi niya ako sagutin. Pinayuhan siya ni Kevin at sinabi, hindi mo malalaman kung gusto kanyang kausapin o hindi hanggat hindi mo sinusubukan. Baka kapag tinawagan mo siya, gusto pala niyang makipag-usap. Kahit hindi siya sumagot, mas mabuti iyon kaysa mag-alala ka ng ganyan, lalo na't panahon ng Pasko at dapat nagbabatian tayo. Nagustuhan ni Marley ang sinabi ni Kevin. Kinamayan niya ito at sinabing umuwi na dahil gabi na. Habang naglalakad si Kevin, narinig niya ang pagtunog ng mga kampana ng simbahan, kaya alam niyang malapit na ang 9 PM. Tumakbo siya pauwi at sinabi, ito ang bahay ko, at kailangan ko itong ipagtanggol. Gumuhit siya ng plano para labanan ang mga magnanakaw at nagsimulang maglagay ng mga patibong sa sahig sa harap ng bahay, sa doorknob, at sa lahat ng sulok. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Harry at Marv. Inakala nilang isang hanggal lang na bata si Kevin at madali lang silang makakapasok sa bahay. Pumunta sila sa likurang pinto, kumatok, at kinausap si Kevin, sinasabing, may dala kaming mga regalo dahil alam naming mag-isa ka lang. Kaya buksan mo ang pinto para maibigay namin ang mga regalo. Ngunit biglang inilabas ni Kevin ang isang hunting rifle mula sa maliit na siwang ng pinto at pinaputukan ang binti ni Harry. What? Napayuko si Marv at tinamaan din siya sa mukha kaya nasugatan siya. Yes! Napagpasyahan nilang pasukin ang bahay sa puwersahan. Sinabi ni Harry kay Marv na pumasok sa basement habang siya naman ay dadaan sa harapang pinto. Ngunit sinalubong agad siya ng unang patibong. May yelo sa sahig kaya nadulas siya at bumagsak ng nakatihaya. Si Marv naman ay nadulas din habang pababa sa basement, ngunit nakabawi siya, tumayo, at nagawang makapasok sa loob ng bahay. Biglang may bakal na bumagsak sa kanya at nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Samantala, si Harry ay kumapit sa rehas at umakyat sa hagdan. Hinawakan niya ang doorknob, ngunit sobrang init nito at hindi niya nakayanan. Bumaba siya at pinalamig ang kamay sa nyebe, ngunit naiwan pa rin ang marka ng doorknob sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Kevin dahil epektibo ang mga patibong niya. Tinanggal ni Marv ang kanyang mga sapatos habang umaakyat sa hagdan dahil may malagkit na substance doon. Paakyat siya ng nakapaa at natapakan niya ang isang pako, kaya napasigaw siya sa sakit. Sinubukan namang maging matalino si Harry at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng pintuan ng kusina. Ngunit nang buksan niya ito, biglang nagliyab ang apoy sa ulo niya, kaya tumakbo siya palabas at pinatay ang apoy sa nyebe. Pagkatapos nito, sinira niya ang pinto, pumasok sa loob, at sumigaw kay Kevin, paparating na ako sa'yo at sasaktan kita. Sumagot si Kevin, sige, hinihintay kita.
Binuksan ni Harry ang isang pinto at biglang may bentilador na bumuga ng mga balahibo sa kanya. Lumabas si Marv mula sa basement na nakapaa at nakita niyang bukas ang bintana ng bahay, kaya nagpa siya siyang doon pumasok. Ngunit habang pumapasok siya, natapakan niya ang mga matutulis na laruan at muling nasaktan ang kanyang paa. Nagkita sina Harry at Marv, at tinawag sila ni Kevin, sinasabing, "Halika rito." Ngunit nadula sila sa mga laruan sa sahig. Hinabol nila si Kevin, ngunit, tinamaan sila ng mga lata ng pintura sa mukha at napaatras sila pabalik. Hindi pa rin sila sumuko at gusto pa rin nilang gumanti kay Kevin. Minamaliit nila siya at sinabing, isa lang siyang bata, at hindi pa tapos ang laban. Tumawag si Kevin sa pulis at isinumbong sila. Hinabol siya nina Harry at Marv, ngunit nadapa si Harry. Nahawakan ni Marv ang binti ni Kevin, ngunit biglang kinuha ni Kevin ang gagamba at inilagay sa mukha niya. Napasigaw si Marv sa takot, inalis ang gagamba, at ibinato ito kay Harry. Kinuha ni Marv ang bakal na pamalo para patayin si Kevin, ngunit nagkamali siya at ang kaibigan niya ang nataman, at hindi rin namatay ang gagamba. Umakyat si Kevin sa itaas na palapag at gumamit ng lubid para makapunta sa treehouse. Umakyat din sina Harry at Marv sa likod niya. Sinabi ni Kevin, "Hulihin ninyo ako kung kaya ninyo." Ayaw nang bumalik ni Harry sa loob ng bahay at dumaan pa sa mas maraming patibong, kaya napagpasyahan nilang umakyat sa lubid at doon na lang siya abutan. Ito ang pinakabobong desisyon na ginawa nila dahil biglang pinutol ni Kevin ang lubid at bumagsak sila sa lupa. Pagkatapos nito, tumakbo si Kevin sa harap nila papunta sa bahay ng kapitbahay. Ngunit pinigilan ni Harry si Marv at sinabi, gusto niyang sundan natin siya para mahulog tayo sa mga patibong niya. May mas maganda akong ideya. Pumasok si Kevin sa bahay ng kapitbahay sa pamamagitan ng ventilation opening. Ngunit paglabas niya sa loob ng bahay, naroon na sina Harry at Marv sa harap niya. Nahuli nila siya at isinabit. Sinabi ni Harry, gagawin namin sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Biglang lumitaw si Marley at hinampos sila sa ulo, dahilan para mawalan sila ng malay. Dinala niya si Kevin pabalik sa kanilang bahay. Pagkaraan, dumating ang mga pulis at inaresto sina Harry at Marv. Sinabi ng opisyal, alam namin ang lahat ng bahay na ninakawan ninyo dahil iniwan ninyong bukas ang mga gripo sa bawat bahay na pinasukan ninyo. Masayang masaya si Kevin sa tagumpay niya laban sa kanila at ginugol niya ang gabing iyon ng payapa. Kinaumagahan, nagising si Kevin na umaasang makikita ang kanyang ina sa bahay. Nalungkot siya nang hindi niya ito makita, ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik din ang kanyang ina. Merry Christmas, sweetheart. Oh, Kevin, I'm so sorry. Tumakbo siya papunta rito at niyakap ito. Nagulat sila nang malaman na bumalik na rin ang buong pamilya. Tinanong sila ni Kate kung paano sila nakabalik. Sinabi nila na sumakay sila sa eroplano na dati na nilang nabook at kung naghintay lang sana siya, sabay-sabay sana silang nakauwi. Niyakap ni Peter ang kanyang anak at kinamayan naman siya ni Buzz. Sinabi ni Kevin na marami siyang binili sa supermarket kaya wala nang kulang sa bahay. Nang tumingin si Kevin sa bintana, nakita niya si Marley na muling nagkita at nagkaayos na kasama ang kanyang anak. Nagyakapan sila at kumaway kay Kevin. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Miracle Samantha Cantor, Allen Abenales, Nolvi J. Adubas, Franco Xavier Adina, Rosalie Bernal, Rafi Desen, Roldan Nano Nuevo, Dark Nero, Break Killers from Japan, Charles Igana from Anabu 1A Imos Cavite, Janet Trembebola from Himamaylan Negros Occidental, Baste Gonzaga from Zamboanga del Sur, Jimmy Capole from Iloilo City, Lazarte Enrico from Alfonso Cavite Henry, Yumi del Rosario from Bulihan Silang Cavite, Glenil Tecdeo at Sega Tecdeo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.